So tingin mo kayo sa magandang lalaki na kaunti. At narito pong mensahe ng Panginoon. Our message for tonight was entitled, Labas ang notebook, Bible, most especially, at ang inyong phone pen. Tonight's message was entitled, God will make a way when there seems to be no way. Sa madaling sabihin natin ng sabay-sabay, sabihin natin, gagawa ang Diyos. Gagawa ang Diyos. Eh, paano gagawa ng Diyos? Paano gagawa ang Diyos sa buhay nyo kung di naman kayo sumasabay? Sabay-sabay tayong lahat. Gagawa ang Diyos Gagawa ang Diyos. ng daan Ang daan. kapag tila, Tila. wala ng daan. Wala ng daan. So ang tanong ko sa inyo, pinaniniwalaan niyo mo ba yung katotohanan ito? Alanganin niyo yung sagot niyo. Ang sagot lang siyempre, Amen. Kasi word of God dyan eh. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Tama ba yan? May tama po ba kayo? Ako may okay, may tama. Sabi mo, ang Diyos ay hindi Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. nagsisinungaling. Amen? Kung ano sinabi ng Diyos, yun po ay totoo. Kaya, itong mensahe ito, brothers and sisters, ay mensahe ng katotohanan that God will make a way when there seems to be no way. Kaya makinig po tayo. Taas sa kamay na nakikinig, pumalakpak ng malakas na malakas yung tulog. Tulog po sila mga kapatid. So sa ating pagkapatuloy, tingin kayo sa akin, it's just like this, we all face times when life seems impossible. We don't have enough, and we don't know what to do. But our greatest need becomes God's opportunity to show His power. Ako po'y walang pagsalang na naniniwala na kayo din po ay sasangayon. Na dito po'y sinasabi, lahat tayo, sabihin niyo po yung salitang lahat tayo, At tayo ay dumaraan dumaraan sa mga panahong sa mga panahon. tila imposible Imposible. ang ating sitwasyon. Tama o hindi? Tama. Amen? At bilang karagdagan, kulang yung meron tayo. Amen po ba? Kulang ang meron tayo at hindi natin alam kung anong dapat natin gawin. Pero huwag natin kalilimutan, brothers and sisters, ang sabi rito, no? Ngunit, ang ating pinakamalaking pangailangan ay nagiging pagkakataon ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sabihin sa iyong katabi, kaya kapatid, Mga kapatid, sa panahon ng problema, panahon ng problema, sa panahon ng ipangailangan, o anuman ang hindi magandang kinakaharap mo, nakaharap mo. kung sabihin sa iyong katabi, lagi kang Nakaharap mo. mananampalataya. Lagi kang Sapagkat yan ang pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen. Wala na po akong kausap. Amen. Amen. In our gospel, the disciples saw a problem. Sabihin natin yung salitang saw a problem. So, problem. But Jesus saw a miracle. Sa ating ebanghelyo, sa madalit sabi, ang nakita ng mga alagad, what they notice is problem. A big problem. Nakikinig po kayo. Amen. Sa ating ebanghelyo, ulitin ko, ang nakita ng mga alagad, ang kanilang napansin ay ang isang problema. Sabi natin isang problema. Ang problema. Ngunit ang nakita ni Jesus ay isang himala. Kung titignan natin, hindi lang magawala ng paraan, pero ang Diyos ay gumawa ng paraan. Sapagkat sabi nga ng awitin, pwede kumanta? Pwede. Wala naman kayong magagawa. Hawak kayo microphone. Sabay-sabay tayo, taas ang dalawang kamay. Problema'y dumarating, may bombay na dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Sabi niyo, diba? Ito'y kanyang lulutasin. Sabi mo sa kasabi mo, si Jesus Jesus. ang lulutas. Ang lulutas. Now, anong sabi po ni Billy Graham? Sabi ni Billy Graham, before that, brothers and sisters, ngayong araw na ito, atin pong pag-aaralan kung paano gumagawa ang Diyos ng paraan kapag tila wala ng paraan. Tingin po kayo ulit sa katabi nyo, sabi mo sa katabi mo, katabi, Tabi. makikinig ka ha? Kinig ka. Anong kanyang sagot? And Now, ang sabi ni Billy Graham, mountains are moved by the power of prayer. Sabi natin, mountains mountains are moved are moved by power power of prayer. prayer. Yan ba yung sabi ni televangelist, no? Isang
evangelista, makakaralan ng salita ng Diyos, walang iba kundi si Billy Graham. Hindi po ito yung pinakain nating dessert, ha? Anong sabi niya rito? Sa kapangyarihan ng panalangin, kahit ang mga bundok ay napagagalaw. Ay, listen na. Yun po yung kapangyarihan ng panalangin, no? Lahat ay napapakilos. Kaya kung may pananampalataya ka ngayong gabing ito, ano man ang sitwasyon mo, umasa ka na may gagawin ng Diyos at siya po ay kikilos. Sige po, para sa Panginoon po yung kamay niyo, purihin natin siya. Amen po ba? And including that, sabi rito, kapag tayo ay nananalangin, inilalagay natin ang ating mga tila, imposibleng sitwasyon. Amen? Sa mga kamay ng makapangyarihang Diyos. Are you listening? Sabihin mo sa iyong katabi, the hands of God Hands of are not God. so too short. Amen? To reach you. Hindi po maikli ang kamay ng Diyos, mga kapatid ko minamahal. Hindi po PWD ang Panginoon. Amen? He is not a person with disability. Ang Diyos po natin ay sobrang makapangyarihan. Hindi maikli ang kanyang kamay kahit saan ka naroon, brothers and sisters. Kapag tayo ay tumawag sa Kanya sa gitna ng ating pangailangan, ang Diyos po ay sasagot at gagawa ng himala sa ating buhay. Amen. So ang tanong, brothers and sisters, tingnan natin. Anong sabi rito, mga kapatid minamahal? God made through, brothers and sisters, no? God made through these three practical ways. So, sa madalit sabi, narito, sabi natin, narito ang tatlong praktikal na paraan kung paano gumagawa, brothers and sisters, ang Diyos ng daan. So, tignan natin, how did God make a way, brothers and sisters? Sapagkat kung titignan natin, mga kapatid ko minamahal, ang sabi ng Bible, brothers and sisters, nakikinig ko ba kayo? Amen. Kasi kung ikakoto ko po yung sa Gospel of John, ang sabi dyan, at sinabi din sa ating Gospel, ang mga pagkataong nandun ay 5,000. Nakikinig po ba kayo? Amen. Amen? 5,000 people with empty stomach ang mga naroon. At kung titignan natin, what do they have is 5 loaves and 2 fish. Hindi po 2 fish, ha? Amen? Sabi natin, 5 tinapay at 2 isda. Now, tingnan natin, ano po ba yung pwedeng matutunan natin sa gospel? Una, narito yung mga praktikal na paraan kung paano gumagawa ang Diyos, nagtatrabaho ang Diyos. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Sabi mo sa iyong katabi, ngayong gabing ito, Yung gabi ito, gagawa ng daan ng Diyos sa gagawa buhay ang mo. daan ng Diyos sa buhay. Now, paano po siya gumawa ng paraan at daan? First things first, na kapatid ko minamahal, magandang tignan natin yung salitang Jesus had compassion. Say that word, Jesus Jesus had compassion. had compassion. Hindi po siya Diyos na walang pake. Habang Amin po ba? Kasi may mga taong ganun, di ba? Burihin mo, ito nga po, Diyos na nga po ito eh. Di po ba? Pero may paki sa atin eh. Amen? Kung titignan natin si Jesus ay nahabag, mababasa natin yan sa verse 14. Na ang ibig sabihin nito, brothers and sisters, are you listening? Ang ginamit na term dito is malalim ang malasakit ni Jesus. Are you listening? Amen. Hindi sinabing mababaw. Ang ibig sabihin ng salitang Jesus had compassion, ibig sabihin nito, ang kanyang pagmamalasakit sa ating buhay, sa bawat pagkataong narito, ay malalim. At kung titignan natin, as we take a second look, nadama niya, brothers and sisters, yung ating pagkukulang. Nadama niya, brothers and sisters, sa madalit sabi, unang tigit sa lahat yung ating pagdurusa. Amen po ba? Nakita niya ang ating mga pangailangan at kumilos siya upang tulungan sila. Ganyan po ang Diyos. Hindi po siya manhid. Hindi po siya tagatanawan. Hindi po siya tagatayuman. Ang Diyos po ay may pagmamalasakit sa atin at yung kanyang pagmamalasakit ay hindi basta-basta. He was moved with compassion. Pag hindi kayo pumalakpak, ako papalakpak. Ang salitang Griego para sa habag o malasakit ay nangangahulugang malalim na pagkaantig. Wow! Sabihin nyo nga po yung salitang malalim na pagkaantig. lalim na pagkain. Malalim na pagkaantig ng damdamin mula sa kaibuturan ng puso. Grabe yung hugot! Are you listening?
Tayo, umuhugot tayo mula sa bibig. Siya, ang kanyang hugot mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Amen? Na may tunay na awa, pagmamahal at pagnanais na tumulong. Maraming mga tao ang sinasabi, kulang. Bakit? Sapagkat nagsasabi lang, Brother Mark, pero walang gawa. Anong sabi ng James 2:17? Ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Maraming mga tao hanggang awa lang, pero walang pagkilos. Pero si Jesus, nung nakita niya yung pangailangan ng mga tao, gumawa po siya ng paraan. Siya po ay kumilos. Hindi naghintay ng Pasko. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag ka maghintay ng Pasko. Ang maghintay ng Pasko. Tagal pa yun, kumilos ka. Kumilos ka. Matthew chapter 9, verse 36. Salamat po sa mga nagdala ng Bible, ng notebook at ballpen. Sa mga hindi po, may araw din po kayo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Yung malakas na may kasamang sigaw. Amen. Nang makita ni Jesus, ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Dahil sila'y litong-lito at walang magawa. At tulad ng mga tupang walang pastol. Pero gusto kong tandaan natin yung salitang nahabag si Jesus. At dito, kung titignan natin, di ba? Anong sabi ng mga alagad? Yung sa parallel ng gospel. Kasi ang gospel natin, di ba? Yung synoptic is yung Matthew, Mark, at yung John. Are you listening? Kinig ko ba kayo? Amen. Anong sabi dyan, brothers and sisters? Kung titignan nyo, mga kapatid ko minamahal, doon po sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang sabi ng mga alagad, Lord, dismiss na natin sila. Pauwiin niyo na po sila, pero nung sabi ng Lord, hindi ba kinaawa sa kanila? Mga gutom yan, tingnan mo nga ako, si Brother Deo, di ba? Busog pa ako. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo nga ako, di ba? Mga gutom yan. Tingnan mo kami, mga gutom kami. Papauwiin mo, di ba? At tagal-tagal na nakinig ng sermon ni Jesus. Papauwiin mo, di ba? Dahil ako na, walang mabibilihan, walang Jollibee, McDonald's, may commercial pa, di ba? Sabi ni Lord, huwag niyo pauwiin. Bibigyan ko kayo ng problema. Pakainin niyo sila. Yun. Kaya nagkamot ng ulo yung mga disciple. Pero tandaan niyo po ito ha, ang Panginoong Jesucristo, bago pa siya magsalita, alam niya rin kanyang gagawin. Amen. Amen? Kaya sabi ni Lord, kaya magpakain sa kanila. Pero ang Diyos, hindi po siya katulad ng leader na nangiiwan. Siya mismo yung namumuna. Amen? So yun yung number one, paano gumawa ng paraan ng Panginoong Jesucristo in practical ways. Mga kapatid ko minamahal, si Jesus ay nagpakita ng apat. Amen po ba? Pangalawa, brothers and sisters, mga kapatid ko minamahal, Jesus used what was available. Sabihin natin, Jesus. Jesus. Yung iba, wala nang Jesus. Oh. Jesus. Sabay-sabay, Jesus. Jesus. Use Use what was available. what was available. Hindi ka hanapan ng Diyos ang wala ka. Amen? Nakikinig po ba kayo? Amen. Kung anong meron tayo, yun ang verse and sisters, siningin ng Diyos sa atin. Kaya dito, anong sabi ng verse 17 and 18, although there were only 5 loaves and 2 fish, Jesus used the little that was offered. Kasi kung titignan natin, sabi ng Bible, it so happened na meron doon bata na may dala-dalang 5 isda, 2 tinapay. At brothers and sisters, yung batang ito nag-volunteer sa mga alagad. Ipinagkatiwala ito sa mga alagad at yun namang 5 tinapay, 2 isda ay inilagay naman nila sa pag-iingat ng Panginoong Jesucristo. Now, ipagpatuloy natin. In biblical perspective, ibig sabihin, no, brothers and sisters, sa pananaw ng Biblia, sabi rito, Jesus often chose to use what was already available. Instead of waiting for ideal circumstances, this reveals that God can accomplish great things through what we willingly place in His hands. Anong ibig sabihin? Sabi niyo po, anong ibig sabihin? Sabihin. Hindi ko rin niya alam eh. So itong ibig sabihin, madalas na ginagamit ni Jesus, say that word, madalas na ginagamit ni Jesus, ang anumang mayroon, ang anumang meron na. Sa halip sa po'y maghintay ng siyam-siyam, 10-10, maghintay ng perpektong kalalagayan, amin po ba? Bumuti ang kalalagayan. Ang sabi nito, ipinapakita nito na kayang gawin ng Diyos ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng anumang kusang loob nating isinusuko at ipinagkakatiwala sa Kanyang mga kamay.
Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong tignan yung kalitan ng meron ka. Huwag mong tignan yung Kasi ang sabi ng mga alagad, balibaligtarin mo man ang mundo. Amen. Itsa mo man ang ilang beses, papunta sa langit, yung 5 isda at 2 tinapay, dumami ka. Pagtingin sa baba, hindi naman dumadami. Pero tandaan natin ito, sa Diyos ay walang imposible. Anong sabi ni Jesus? Anong meron kayo? 5 tinapay at 2 isda. Ang sabi ni Jesus, akin na. Anumang meron tayo, diba? At ito lang ang meron tayo, pero huwag natin kalilimutan. Meron tayong malaking Diyos. Meron tayong sobrang makapangyarihan Diyos, brothers and sisters. At sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda na itinaas sa panalangin, brothers and sisters, ang Diyos po ay gumawa ng dakila. Amen? Ng dakilang bagay at himala sa kanilang buhay. Amen. Amen? Kaya silang lahat ay nabusog at napakain. Tignan ko ba kayo? Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Lord, gawain mo na naman. Parang kulang yung love offering namin. Taas mo sa Kanya. Lord, disconnection na po ng ilaw mo. Itaas mo sa Kanya. Ang pera ko po, Lord, 350 lang po yung babayaran ko 1.5. Taas mo sa Kanya. Lord, yung mister ko po, makulay. Taas mo sa Kanya. Lord, may mga anak po ako nagpapasaway. Taas mo sa Kanya. Lahat itaas mo sa Kanya kung anong meron ka. Amen? Sapagkat anumang bagay yan, kahit gaano kaliit, pag inilagay mo sa kamay ng Diyos, magbabago Amen. ang sitwasyon. Amen. Sabi nga ng awitin, pwedeng kumanta ulit? Sensya na kayo, galing kasi ako sa kwari. Little becomes a lot when placed, di ba? Sabi dun anumang bagay na maliit, pag nilagay mo sa kamay ng Diyos, ginagawa niya yung dakila. I have 2 hands, 1 heart, di ba? Ano yun ang sabi dun sa lyrics na, di ba? Kinakanta ni Don Moen, pinasikat niya. Little becomes a lot when it placed into the Master's hands. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya kapatid, Kaya kapatid, huwag ka na mag-alala. kaya mag-alala. Alam ko may iniisip ka. Alam ko Kung may may iniisip naisip ka. Gusto ba maubos ang isip mo? Imbis sa isip ka ng isip, isip ka ng isip. Amin po ba? At kakaisip mo, napapagod ka lang pag-isip. Mamaya-maya din mo, matutulog ka. Pero wag dito sa prayer meeting, ha? Tinanong mo yung katabi niyo kung nakikinig. Malakpak po yung nakikinig. At yung answered prayer na. Malakas na malakas na malakas na malakpak. And thirdly, dagdag natin, brothers and sisters, mga kapatid, the question is this, sabi natin, mga kapagmamahal, paano gumawa ang Diyos ng paraan sa kabila ng wala ng daan? Brothers and sisters, in 3 practical ways, ano yung kanyang pamaraan na ginamit, mga kapagmamahal, sa practical na pamaraan? Una, Jesus had compassion. At tandaan natin, ang pinagmulan ng milagro at himala ng Diyos ay walang iba kundi yung malaking habag ni Kristo. Yun po yung pinaka-source ng miracle. It is because of Jesus' great compassion. Kasi marami mga tao kumpas ng kumpas. Pero kulang yun. Dapat may action. And secondly, Jesus used what was available. And thirdly, mga kapagmamahal, Jesus thanked God. Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus, Jesus, thank God. thank God. So maganda yung pinuportray dito ni Jesus, di ba? Maganda yung pinapakita sa atin ng Panginoon Kristo. Na dapat sa buhay natin, ano man ang ating kalalagayan, sabi nga ng 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. May problema ka, magpasalamat ka. Wala kang problema, magpasalamat ka. Ano bang sitwasyon at kalalagayan mo, lagi kang magpasalamat. Sapagkat sa pagpapasalamat, dumadating ang tulong ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid, imbis na magmura ka, imbis na magmura ka, imbis na sipain mo yung balde, Hala. sipahin mo. amen, tadyakan mo yung pintuan, salamat ka sa Diyos. Ay Lord, wala po kaming ulam. Thank you Lord, thank you Jesus. Amen, tapos punta ka sa palengke, di ba? Parang si Brother Mike ang kwento, di ba? Kausapin mo yung mga bangus, wala kaming ulam. Pwede bang umuwi ka na? Kanina pa kami naghihintay. Amen? Pwede ba mangyari o hindi? So nagpasalamat sa Jesus sa Diyos. Anong ibig sabihin niya, brothers and sisters? Jesus thank God because bakit sa Jesus nagpapasalamat? Anong dahilan? Pinaparangalan niya ang Ama bilang pinagmumula ng
bawat pagpapala. Because he honored the Father as the source of everything. Pangalawa, because he demonstrated complete trust in God's provision and power. Pangalawa, ipinapakita niya, sabihin natin sabay-sabay, pinapakita niya, Napakita kung niya. bakit siya nagpapasalamat, ipinapakita niya ang lubos na pagtitiwala sa paglalaan at kapangyarihan ng Diyos. Kaya taas ang dalawang kamay, sabihin natin, umawi tayo, alam kong may ibibigay sa El Shaddai. Amen. Ito po yun. Amen po ba? At kung bakit nagpapasalamat si Jesus, mga kapatid, sabi dito, brothers and sisters, because He glorified God before performing miracles. Kung bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat ang Diyos po, bago siya kumilos at bago gumawa ng anumang bagay, lalong-lalo ng himala, niluluwalhati niya ang Diyos. Amen? Kaya ganun din sa buhay natin. Bago tayo gumawa ng anumang bagay, brothers and sisters, luwalhatiin muna natin ang Panginoon. At katulad dito, di ba? May pangangailangan ka, hindi mo alam anong gagawin mo. Amin po ba? Listening, pagod ka na mag-isip, pero ang ginawa mo, inunong mo pumunta rito, bago pa matapos ang gawain nito, answered prayer ka. Power. And thirdly, He set an example for believers to live with grateful hearts and dependence on God. So kung bakit si Jesus ay nagpapasalamat, sapagkat gusto niya maging halimbawa sa atin. Sabi natin, nagpapakita si Jesus ng halimbawa para sa atin. Amen? Halimbawa na kung saan nais ng Diyos na tayo ay mamuhay bilang tayo mga mananampalataya. Mamuhay tayo ng may pusong mapagpasalamat at may pusong lubos ang pagtitiwala sa Diyos. Amen. Ngayong gabing ito, hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo madidismaya. Sapagkat ang sabi ng Romans, hindi ko na masabing ramen, sarap siguro naman, o ramen tuloy. Ganun ba yan? In Romans 10:11, ang sabi doon, the scripture says, those who believe in Him will not be disappointed. Kaya tayo po lahat na naparito, hindi tayo nagkamali ng pagdalo. Sapagkat ngayong gabing ito, kapag ilalagay natin sa Panginoong Hesus ang buong puso nating pagtitiwala, brothers and sisters, hindi tayo bibiguin ng Panginoong Hesus. Amen. Amen? At yung tao nagtitiwala ay lagi nagpapasalamat. Hindi mo kailangan makita yung iniingi mo. Ang una mo kailangan gawin, magpasalamat ka. Pangalawa, magtiwala. At hayaan mo ang Diyos ang magtrabaho sa buhay. John chapter 6 verse 11, Then Jesus took the loaves and gave thanks and distributed to those who were seated as much as they wanted. Di ba ang ginawa ni Jesus? Tinasong yung mga tinapay, mga isda. 5 tinapay, 2 isda. At sabay nagpasalamat. At hindi sinabi, at wala pong sinabi ang Bible, at pagkatapos pagpasalamat ni Jesus, inusisahan niya muna, nakikinig ko ba kayo? Tinignan niyang mabuti, di ba? Kasi diskumpiyado siya, baka mapahiya ako nito ha. Tingnan ko nga kung dumami talaga o hindi, walang ganun. Amen? Kasi kapag may ugnayan ka sa Diyos, at subok mo na ang Diyos, bahala ang Diyos. Amen? Kaya pagkatapos na magpasalamat, walang pag-aalinlangan, ibinigay sa mga alagad at inutusan silang ipamahagi niyo. Kanong sabi doon, brothers and sisters, silang lahat ay nakakain at nabusog. At yung iba sa kanila, tingin po kayo sa akin, at yung iba sa kanila, taga rito po. Dahil nabusog na, katulad ng iba sa inyo, natutulog na. Sabihin mo, huwag ka namang ganyan. Ganyan. Diba? Hello? Kaya brothers and sisters, makakapag mo naman to simplify this message. Nakikinig mo ba kayo? Taas ang kami na nakikinig. Amen? Sabihin natin, taas ang dalawang kamay, your greatest need. Salamat sa isang sumagot. Mas malakas. Your greatest need. Greatest is Are you? Ulit, your greatest need greatest is an opportunity an opportunity for God for God to display Display His power
Power. Sa lahat ng narito ngayong gabi ito, may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kumanda ka. Amen. Kulang pa po yung palakpak nyo. Hindi lumalampas sa simbahan. Kulang yung sigaw nyo. Hindi ko narinig. Sinasabi sa atin, brothers and sisters, na ang iyong pinakamalaking pangailangan ay maaring maging pagkakataon para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Kaya dapat, kapag tayo ay may mahigpit na pangailangan, mas lalo tayong ma-excite. Sapagat ang Diyos ang nagsabi, yung pangailangan natin, yung panahon ng pangailangan natin, yun naman ang pagkakataon ng Diyos kong makapangyarihan na si Yahweh Shaddai. Amin mo ba? Yun ang pagkakataon para kumilos siya sa ating buhay mula ulo hanggang kalampakan, buto, dugo, at laman. Amen. Sabihin mo sa iyo katabi, may narinig ka ba? Narinig ka Narinig ba? ka ba? May naintindihan ka ba? Naiintindihan ka ba? Ano kanyang sagot? Amen. Pinagpala ka na, tayo ka na. Amen. Tayo po tayong lahat habang tumatayo, pumapalakpak. Sabihin natin, thank you Lord. Thank you Jesus.